sinabi mo dati, na ito, bilang pangtawid din sa isunod na paksa, apology is not accountability. At ikaw ay desididong sampahan ng kaso itong principal ng isang national high school sa Masbate laban sa kanyang post, no? Pangungutya sa 3 tao. Kay Chel Jokno, congressman, kay ang political commentator na si Jess Palacis na homophobic ang slurs, at sa kaso mo naman ang iyong physical, yung disability mo. Disability, no? yes. Yeah, so hindi mo tinatanggap yung kanyang paghingi ng tawad. Kasi walang pinagkaiba ito doon sa panghingi ng tawad noong unang gumawa ng portrait, no? Yung Richard Art, yung kanyang Facebook page, more than 100,000 followers, na para bang nagsalita lang siya, nanghingi daw ng tawad, pero hindi pinanindigan na kinakailangan may accountability sila. Ako nga tingin ko yung unang public apology ng page na yon ay natakot lang na mababasa ng followers o kaya naman ay ma-cancel publicly. Ito naman sa principal, abay mas ibang kaso yan dahil educator ka, duty bearer ka, at principal ka pa, pero sa dulo, ikaw ay dapat nagtuturo ng magandang value sa ating mga estudyante. Siya pa yung nauuna dito sa mga sa hindi magandang values na talagang hindi dapat nakikita kahit kanino, mas lalo sa isang person of authority. In this case, a principal. Ang weird, ano? Parang hindi nila pwede gamitin yung argument na personal freedom wall ko to. Kasi dahil sa trabaho nila, no? At mas mataas ang kailangang i-demand sa kanila na, kumbaga, moral accountability. Yes, the same with other public officials, no? Kaya nga, halimbawa sa ngayon, itong gusto nating mangyari ay hindi lamang mag-raise ng issue dahil na-offend ako. Mag-raise ng issue kasi may nakuha siyang harm sa iba pang mga taong tulad ko. PWD, stroke survivor. Kasi pag na-normalize talaga ito, wala nang katapusan. Kasi sa ngayon, parang ginagawa ng mga tao, katatawanan na lang talaga. Nung parang normal na nakikita na ginagawa ang punchline yung disability na isang tao. At kinakailangan na talaga i-enforce natin yung Magna Carta for disabled persons or Magna Carta for PWDs. Kinakailangan natin talaga i-exercise yung full extent ng law para mapigilan na itong vilification at saka itong stigma against people with disabilities. Sorry, kung anong status ng Magna Carta na yun? Yung Magna Carta na yun ay batas na, 90s pa yan, tas in-amend siya eventually, mas nilinaw yung section about ito nga, vilification, discrimination, and stigma against people with disabilities. Tas mas nilinaw yung penal provision. So may multa, tapos may kulong mula first offense hanggang sa third offense. Pero, ang nangyayari kasi ngayon, parang burden pa talaga ng mga PWDs na mag-file ng kaso every time may nangyayaring ganito. Kaya nga yung isa natin tinitingnan ay hindi ba pwedeng motu proprio yung mga responsible government agencies, sila na yung mag-process ng ganitong mga complaints at concerns without the need for PWDs na pumunta sa kanila at magreklamo. Kasi hindi madali yun na ikaw ay magrereklamo, ikaw ay magsasampa ng kaso. Sino halimbawang ahensya ng gobyerno ang dapat manguna dito? Well, ako sa ngayon, masaya ako na naglabas ng malinaw na statement ang NCDA, yung National Commission on Disability Affairs. No? Pero I can imagine, mahalaga na yung mga PIDAW natin, mga PIDAW, SIDAW, yung mga disability affairs offices at the provincial, city at municipal level sana ay mabigyan ng ganong capacity at ganong competency. Kasi nangyayari ito hindi lamang sa mga tulad ko na public figures, kundi mas lalo, imagine kung nangyayari ito sa isang paggawaan, sa isang eskwelahan o sa isang community. At sa mass media ba, sa tingin mo, medyo nabawasan na at least o medyo na-control na nila? Kasi once upon a time, open season talaga yan. Oo. Once upon a time, talagang grabe yung physical comedy na disability talaga lagi yung punchline. At tingin ko kasi ngayon, dahil sa social media, mas mabilis na call out yung mga mainstream shows. Pero at the same time, dahil sa social media, mas mabilis din kumalat yung ganitong mga materials at ang paggawa ng ganitong mga materials. Yung pagsampa mo ng kaso, hindi ba retroactive dapat din yan? Kumbaga, dapat makover din yan yung isang senador na nagtatago ngayon. Yes, ayan, oo. Yung nagbanta. Sa totoo lang, parang ngayon reflecting on it, parang regret ko ngayon na hindi ko siya sinampahan ng kaso nung panahon na yun. Oo.
Oo. Nagsisisi ako na sana nasampahan ko siya ng kaso kasi mahalaga talaga na singilin yung mga tao na gumagawa nito. While some people are now saying na hindi, ano yan, dahil public officials kayo, fair game. Ako naman, handa ako makipagbardagulan ng bonggang-bongga. Pero I draw the line talaga pagdating sa disability kasi hindi lang sa akin ang tama niyan. Ang tama niyan ay sa lahat ng mga tulad ko na mayroong physical disability.